Hoy! Pilipinas! Magandang araw ka, Coffee. Nakatutok sa atin, nasan man po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Alam nyo, napahiya itong si Bato at itong si Digong. Pahiyang-pahiya sila ngayon sa report ng Philippine National Police sa accomplishment ng PNP under this administration. Sabihin ng mga DDS, ayan na naman si Ka-Coffee! Sip-sip na naman sa gobyerno. Bakit? Ito yung report Ito yung lumabas sa report. Lumabas sa accomplishments ng Philippine National Police. Billions of pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasabat. Magkano to? 20.7 billion pesos. Oh, may natsugi ba? May mangilan-ngilan. Pero hindi abot ng 100. Noong panahon ni Digong, panahon ni Bato, ilan ang natsugi? Libo. Thousands of people. Inosente. Collateral damage daw. With the same accomplishment. See? Parehas kayo ng objective. Objective ninyo wakasan yung droga. Ganyan ang gusto, sabi nila ng administrasyon ni Digong. This administration wakasan din ang droga. Pero ito, nasabat itong 20.7 billion na halaga na ipinagbabawal na gamot nang hindi umaabot ng 100 yung natsuchugi. Ito, nasabat din. Sige, na-meet nila yung kanilang objectives. Pero thousands of people ang natsugi. Hindi pahiya kayo dyan. Dahil ang ibig sabihin ng report na ito, pwede mong i-implement yung programa na yan nang hindi mo vina-violate yung rights ng taong bayan. Human rights. Oh, pahiya kayo ngayon. Palpak. Palpak yung tukhang nyo. Yan. Sapul kayo ngayon. Oh. Headline ng ABS-CBN, baka sabihin niyo, gawa-gawa na naman natin yan. Ay, dati gawa-gawa yan. PNP, drug war under Marcos seizes 20.7 billion pesos worth of drugs in 2024. Isang taon lang yan, ha? 20.7 billion. Ibig sabihin, sa napakalaki ng halaga ng nasabat na yan, hindi naman talaga nawakasan yan during the administration of Digong. Baka nga namayagpag pa. Hindi natigil yan. O, saan ka nakakita niya, no? 20.7 billion, napakarami pa rin nakukulimbat. Kung naging maganda yung tukhang na yan, naging effective yan, sana hindi na ganyan kalaki yung matatanggal mo. Hindi mo pwede talaga mag-zero yan. Impossible na mag-zero yan. Meron at meron yan. Pero sana, kung effective yung tukhang, kahit pa paano, mapababa yan. Tapos ang masaklap sa mga DDS, ang isinisisi nila ngayon, kasi si Marcos na, hindi pinatupad yung tukhang, kaya ganyan, marami na naman daw bumalik. Papahamak niyo pa si PBBM. Gusto nyo, maimbestigahan din ng ICC si PBBM? O gusto nyo, after his term, mabilanggo din siya dahil sa mga paglabag sa human rights? Nako, wag na kayo mandamay dyan. O, sapul kayo ngayon. Pahiya kayo ngayon. The Philippine National Police on Sunday announced that its anti-narcotics crackdown seized more than 20 billion pesos worth of illegal drugs this year. Only this year. Magandang accomplishment ito. May mga maa-awardan na police dito. Mga law enforcers. Dahil sa magandang accomplishment na yan. At ang walang natsuchugi, ha? May mangilan-ngilan, may matsuchugi, pero hindi hundreds. Mabibilang mo sa kamay yung matsuchugi nung panahon. Diba? Tsugi kayo lahat. Oh, kahit suspect pa lang kayo, tsugiin na kayo dyan. In a statement, Police General Francisco Marbil, ang hepe po ng Philippine National Police, said that the anti-drugs campaign of the Marcos government net a total of 20.7 billion worth of illegal drugs from January 1 to December 15, 2024. Di pa tapos ang taon, ha, pero marami-rami na ito. At ang kaibahan ng tukhang ngayon, actually hindi tukhang. Huwag natin tawagan yung tukhang kasi pangit yun eh. Yung efforts ng gobyerno ngayon to address illegal drugs, yung matataas yung pinupunteriya. Yung roots, nung panahon kasi mga dagang ka na lang pinupunteriya, yung mga nasa kalye, mga runner. Oh, ganun pa rin yan. Hindi mo binunot yung ugat dyan. Dapat mga high value. Hindi yung kakayan-kayanin lang, yung mga nasa gilid lang. The number is 100%. 101% increase compared to the 2023 drug war figures, sabi po ni Marbil. Umangat. 101.1%. Oh, mataas ito, Ka-Coffee. Oh, may promote dyan. Excuse me.
Marbil said 46,821 anti-drug operations were conducted by various police units nationwide, which led to the arrest of 57,129 individuals. Ting, 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 ting. Narinig niyo yan? 57,121 individuals arrested. Hinuli, hindi pinatay. Kinulong, hindi chinugi. Hindi tinukhang. See the difference? Suspect pa lang yan eh. Wala pang judgment yan. Wala pang verdict yan. Inosente pa yung mga yan unless proven guilty. Di ba? Respeto sa karapatan ng mga tao. 57,129 ang naaresto. Kung panahon ng tukhang yan, ano yan, kalahati dyan, natsugi na. Oh, 28,000 dyan, natsugi na, kalahati nito. 57 billion arrested. Para saan pa yung mga rehabilitation centers natin kung hindi gagamitin dahil chuchugiin? Kasi ayaw ni Digong. Kasi pakakainin mo pa raw yan. Suspect yan eh. Paano kung napagkamalan lang yan? Paano kung napagbintangan lang yan? Kinulong mo. Napagbintangan lang yan. Paano yung pamilya niya? Yung asawa niya, anak niya, nanay niya, tatay niya. Imagine niyo yun. Hindi niyo naisip yun. Marbil noted the administration's focus on high-value individuals. Matataas, hindi dagang kanal. Ang focus ng administrasyon ay targeted itong mga high-value individuals, and I quote, while ensuring the protection of human rights and due process resulted in the confiscation of over 8 metric tons of illegal drugs, nearly 2 metric tons more compared to 2023. Tapos kayo gusto nyo ipatupad ulit yan tukhang na yan, sabi ni Bato. Kung mabibigyan ulit ako ng chance, ipatutupad ko ulit yan tukhang. Sino magbibigay sa'yo ng chance? Si Sara Duterte. Sa 2028. Gawin kanyang hepe ng PNP. Pwede ba yun? Retired ka na, di ba? Paano ko mabibigyan ng second chance? Ano, maging DILG secretary siguro. Panahon ni Sara. Tingnan natin. Pero ayaw na natin maulit yan. Wala na second chance. 30 mil na ngayon natsugi. Madagdagan pa yan. Maging 60,000 na yung natsugi. Naku, kawawa naman yung mga pamilyang maiiwan yan. Marbil also reported that PNP Calabarzon, congratulations sa PNP Calabarzon, recorded the highest drug haul with 9.9 billion pesos worth of seized drugs, followed by the PNP Drug Enforcement Group with 2.4 billion pesos. PNP Calabarzon, ang daming nasabat. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, maraming operasyon dyan. Sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Calabarzon, ang dami nilang nasabat dyan. Alam nyo kung bakit? Bakit nandiyan? Yung mga umiiwas sa Metro Manila, pupunta sa nearby places. Di ba? Metro Manila, napapalibutan. Dito, Norte. Punta ka ng Rizal, Laguna, Batangas, Quezon. Yan, yung mga nakapalibot lang sa Metro Manila. Pangalawa, yung transportation, malapit sa dagat. Sa ports. Nasaan ba mga ports? Mga porte. Batangas, ang dami dyan. Mas mabilis kasi i-transport yan. Mas mabilis ibiyahe yan kapag idadaan mo sa dagat. Sa karagatan, less yung checkpoint. Kung ma-checkpoint man yan, mabilis yung lagayan dyan. As compared sa kalsada, ang dami. At kung ma-corner ka, di ba, ma-checkpoint ka sa kalsada, mahirap kang kumawala. Obvious na obvious kapag ikaw magdire-diretso ka, bakbakin ka kagad. Di ba? As compared sa dagat, sa ports, mabilis yan. Ang daming, sa lawak-lawak ng seasides eh. Di ba? May mga nahuhuli, binibitawan, pinapalutang, pinagbabawal na gamot. Yan ang tsadyaan yan sa mga area na yan. In fairness, congratulations din sa Calabarzon. Malamang marami pang naiwan dyan. Malaking challenge pa rin po sa kanila yan. Pero based on records, sila yung may pinakamataas na nasabat and they deserve a promotion. A tap at their back. Diba? 9.9 billion pesos worth. Grabe ito sa Calabarzon 2.4 naman sa PNP Drug Enforcement Group. Our commitment, si Marbil nagsasalita our commitment to a calibrated anti-drug campaign which puts a premium
on human rights. Oh, priority! Human rights has proven that we can dismantle drug syndicates without unnecessary loss of life. Sabi ni Marbil. Oh, sa pool, insulto to kay, ano ba to? Tao mo dati si Marbil. Di ba? Tao mo yan dati. Nakakahiya. Di ba? Mas magaling yung tao mo sa'yo. Insulto sa kanya yan. Isip-isip ni Marbil, yung boss ko dati, oh, daming chinugi. Ako ngayon, parehas kami ng accomplishment. Baka mas maganda pa yung accomplishment niya. Walang natsugi, naaresto lang. The PNP and the President have branded their anti-illegal drugs approach as bloodless. O yan, opposite ng tukhang. The police official said in a statement that its success reflects its renewed commitment to eradicating illegal drugs while adhering to legal and ethical standards, proving that decisive action can go hand in hand with respect for human rights. Oh, pwede naman pala eh. Pwede mo naman palang gawin yung trabaho mo nang hindi mo binabastos, hindi mo binabalahura yung karapatang pantao ng isang individual. Pwede naman pala eh. Huwag na yung barbaric na pararaan. Di ba? Iwanan nyo yung mga provincial street ninyo. Yung provincial style ninyo, dinala nyo sa Pilipinas. In-implement nyo sa buong Pilipinas. Huwag ganun. Yan yung patunay, oh, napalpak yung tukhang, oh. Yung report ng PNP, patunay yan. Yung sinasabi ni Marbil, ito yung accomplishments namin. Nang walang chinuchugi. Na may pagrespeto sa human rights. Diba? Kaya naman pala eh. Oh, huwag nang bigyan ng chance yan. Wala nang second chance para sa mga ganyang bagay. Diba? Oh, ano sa inyo Junk Coffee? Sige, comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section. Wala nang second chance ha. Baka may second chance pa kayo dyan. Sige, ilagay lang po dyan sa Facebook at YouTube. Yung mga nasa Facebook, pa-like and follow. Baka di pa po kayo naka-like at follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba. At hit nyo na rin po yung notification icon para kayo din po i-updated sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam pansamantala. Kita-kits tayo ka-coffee sa ating susunod na video. Pasensya na at sinisipon na naman ulit tayo ka-coffee. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.